Severe blunt force trauma to the lower extremities ang ikinamatay ng umano'y hazing victim sa Cavite na si Kenneth Alcedo. Batayan sa medical legal report na inilabas ng Philippine National Police. Ayon pa sa pulisya, may nakita ring crack sa panga ni Alcedo, pati mga pasa sa kanyang batok, likod at kuko. Nilinaw naman ng Cavite Provincial Police na hindi pinakawalan ang isa sa mga suspect na sumuko kamakalawa. Katunayan, inihahanda na raw ang reklamong paglabag sa anti-hazing law laban sa kanya ang kaeskwela ni Alcedo na sinasabing nagmaneho ng kotse na naghatid sa kanya sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, ginawa ang initiation rites sa isang bakanting lote sa Barangay Langkaan 1 sa Dasmariñas. 21 kaeskwela ng biktima ang naroon daw sa initiation pero siyam lang daw ang may direktang partisipasyon. Hinahanap na sila ng pulisya. Inihikayat din ng pulisya ang dalawa pang neophyte na kasabay ni Alcedo sa initiation na makipagtulungan sa investigasyon. Kakausapin naman daw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang liderato ng Tau Gamma Pi Fraternity kaugnay sa nangyari. Nauna na sinabi ng Tau Gamma Pi National Council na walang buwang ang hazing sa kanilang organisasyon. Lahat daw ng kanilang chapters ay inatasang sumunod sa anti-hazing law at panatilihin ang kulturang itinatag sa respeto, dignidad at pagsunod sa batas.